Irapaaralan sa Caloocan ang nag-adjust na ng oras ng kanilang face-to-face classes para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init. At sa Pangasinan, halos 40 estudyante ang nakaranas ng sintomas ng heat exhaustion. Saksi si Marizo Mali. Sunod-sunod na dinala sa klinik ang 37 estudyante sa isang high school sa Santa Barbara, Pangasinan noong nakaraang linggo. Nakaranas sila ng pagsusuka, pagkahilo, panghihina at nosebleeding. Ayon sa school nurse, sintomas ito ng heat exhaustion. Hindi namin din inaasahan yun kasi in the morning, maganda pa yung lamig ng panahon, temperatura ng panahon. Pero suddenly, pagsapit ng 1 to 2, doon parang bumulusok yung heat index. Tiniyak ng paaralan na handa sila sakaling tumaas ang heat index sa mga susunod na araw. Ang lokal na pamahalaan nag-utos na ng modular o blended learning pagsapit ng hapon para sa mga pampublikong preschool hanggang high school. Sa ngayon, mabuti na ang lagay ng 37 estudyante. Adjusted class schedule din ang pinatutupad sa mga public elementary at high school sa Caloocan. Sa ilang paaralan, umaga lang ang klase na magsisimula alas 5:30 ng umaga. Ang iba naman, alas 3 ng hapon ang simula ng panghapong klase. Ang lungsod na San Juan nauna na mag-anunsyo ng adjusted class schedule. Kung dati pinaiiwas tayong lumabas o magbilad sa sikat ng araw mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., ngayon payo ng DOH, huwag nang magbilad mula 9 a.m. pa lang. Iwasan ang reflected heat o maglakad sa mga konkreto kung saan matindi rin ang mainit na singaw. Siguraduhing uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig. At sa may mga asthma, laging dalhin ang inhaler o gamot. Yung pinakamataas na antas dito, pwede na mangyari yung sinasabing heat stroke. Ano yung heat stroke? Nawawalan ng malay or nag-iiba yung para pang pag-iisip, yung mental state ng pasyente, yung sensorium, pwedeng mag-shutdown yung kanyang nervous system. Pero kung matinding init ang nararanasan sa ilang lugar, sa Dilasag, Aurora, 2 araw ng maulan. Tumaas ang tubig sa ilog at binaha ang ilang kalsada. Ang pag-ulang yan sa Aurora dulot ng shear line. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaaapekto ngayon sa halos buong bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Quirino, Aurora, Quezon at Mimaropa. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati sa eastern at western portions ng Visayas. Paliwanag ng Pag-asa kung bakit pabago-bago ang lagay ng panahon gaya ng biglang pag-ulan sa gitna ng matinding init. Ngayon buwan po kasi ng Marso ay umiiral na po, simultaneously nagpapalit po ang easterlies at ang northeast mo. So kung mapapansin niyo po, ang amihan ay umiiral na lamang po ng mga 3 to 4 days within the span of 2 weeks. Samantalang dati from November to February ay umiiral po ito ng halos 1 linggo hanggang 2 linggo. Ayon sa Pag-asa, di na kasing init ang tag-init ngayong taon kumpara noong 2024. Pero mag-ingat pa rin daw sa mataas na heat index. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Patay ang mag-asawang guro matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Iloilo City at nasawi rin ang kanilang 7 taong gulang na anak. Saksi si Bam Alegre. Pag-iyak at sigawan ng ilang residente ang umalingaw sa Iloilo City sa gitna ng sunog na sumiklab. Sa nasunog na duplex na bahay, 2 pamilya ang naninirahan pero isa lang ang maswerteng nakaligtas. Sa investigasyon, patay ang mag-asawang guro pati ang 7 taong gulang nilang anak na babae matapos matrap sa bahay. Pagwa namon gali sir kasunog namon balay, natrap sila. Kaya ilang alagyan nagilan tani ang bintana. Oy man sir kagwa. Lumalabas sa investigasyon ng BFP Iloilo City na sa ikalawang palapag ng bahay nagsimula ang apoy. Posible ring palyadong linya ng kuryente ang dahilan ng sunog. Since gintukod ang balay mga 1960s pa, ang electrical line siya amo man gyapon, so daan na gid siya. Then may ginapulaw siya dira nga suga, dira dapit nga area. Umabot sa mahigit 270,000 pesos ang danyos ng sunog. 10 taon nang nagtuturo ang mag-asawang biktima sa Iloilo City National High School kaya hindi naging madali na tanggapin ng mga kasama nila ang kanilang pagpanaw. Mabatsagan gid nga greatest loss din namon sila sa eskwelahan. Kaya ning mag-asawa tandem gid nga daan sa visual arts namon no nga grupo. And di ko kabalo kung anong dason nga matabo because we lost them.
Nagkasunog din sa isang compound sa Parañaque City. Hindi bababa sa 8 truck ng bumbero ang rumesponde. Compound siya, medyo may pagkalumaan naman yung bahay. Kaya light material sa mga yung mga kisame. Kaya madaling kumalat. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 8 bahay ang natupok ng apoy. Apektado ang 10 hanggang 15 pamilya. Wala mang nasawing residente, 6 na alagang aso naman ang sinawing palad. Asawa ko lang yung natitira na iwan. Buti nga nakalabas. Yan o, hindi makalakad yan. Tapos 6 na aso ko po wala. Patay lahat. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmula ng sunog. 40 bahay naman ang natupok sa Cebu City. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang sunog. Pahirapan din ang pag-apula dahil sa makipot na daanan. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Bukas po inaasahang uuwi sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo umano sa pagtitipon ng mga OFW sa Hong Kong ayon sa dating niyang tagapagsalita na si Attorney Harry Roque. May pakiusap naman ng Malacanang sa mga taga-suporta ng dating Pangulo sakaling may ilabas na arrest warrant ang International Criminal Court. Saksi, si Ivan Mayrina. Justice Department man, PNP o Malacanang, wala pang natatanggap na anumang komunikasyon tungkol sa arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanggapan ng ICC prosecutor, sinabing hindi sila nagkokomento tungkol sa mga ongoing investigation kaya wala silang komento sa mga ulat ukol sa arrest warrant. Iniimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga naganap na krimen umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng war on drugs. March 17, 2019, nag-eepektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero miyembro pa rin ng Pilipinas ng Interpol. Kaya dati na rin sinabi ng gobyerno, hindi pwedeng basta baliwalain kapag sa Interpol idinaan ang request. Kung ang request for assistance in serving the warrant is to the Interpol, ibang batas naman yon, ibang international covenant, ibang treaty yung Interpol. Hindi naman tayo pumalas doon. Kung magkaroon man ng komunikasyon ng ICC o Interpol, sabi ng palasyo, handa naman po ang law enforcement agencies natin kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. handa rin daw ang pamahalaan na pigilan ang anumang kaguluhang maaaring idulot ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At ngayon pa lang, may pakiusap na ang palasyo sa kanyang mga taga-suporta. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Tibuloy. Ayon sa DOJ, sakaling may notice mula sa Interpol, tatanggapin ito ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. All these requests, dadaan po kasi talaga yan ng evaluation. No? So, we have to see that the Interpol request is a valid request. And that is the only time that it will be given due course and on that basis, gagalaw na po yung mga ahensya. Sa ngayon, itiwala ang palasyo sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na ang pagtungo niya sa Hong Kong ay para dumalo lamang sa pagtitipon ng mga OFW roon at hindi para takasan ang napapabalitang warrant. Dahil po hindi na po tayo miyembro, ay pwede naman silang dumiretso sa law enforcement agency, pwede rin silang dumiretso sa third-party country na miyembro pa din ng ICC. So, medyo malawak po yung magiging mga options ng ICC ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Magbibigay ng 200,000 pisong pabuya ang pulisya at LGU sa sinumang makapagtuturo sa suspect sa pagpatay sa 2 pulis sa buy-bust operation sa Bukawi, Bulacan. Saksi, si June Veneracion. Nauwi sa habulan ang buy-bust operation laban sa mga nagbebenta umano ng iligal na baril sa Bukawi, Bulacan. Naaresto ang isang suspect pero nakatakbo ang kapatid niya. At nang tugisin siya, dumating ang pulis. naunahan at napatay niya ang pulis na unang humabol sa kanya. Tumakas ang suspect gamit ang mismong motorsiklong sinakyan ng pulis at tangay niya ang service firearm nito. Isa pang pulis ang humabol sa suspect pero nabaril niya rin ito. Ang ginamit na baril ay yung kinuha po niya doon sa isang pulis.
na una po niyang binaril. 200,000 pisong pabuya ang indilaan ng Central Luzon Police at munisipyo ng Bocaue para sa makakapagturo sa pumatay kina Police Staff Sergeants Dennis Pudyamat at Gian George de la Cruz. Talagang hindi ito papahuli ng buhay po sa tingin namin dahil nga based doon sa information provided ng informant, itong magkakapatid ay involved talaga sa pagbebenta ng baril. Naulilan ni de la Cruz ang 5 anak. Tragic po. Masakit po, napakasakit. Kaya ako hindi ko alam kung kailan ko matatanggap. Hindi ko lang po yung hustisya. Bilang pagkilala sa kabayanihan ng 2 pulis, ginawaran sila ng medalya ng kadakilaan. Yun po yung sisiguraduhin po natin sa mga naiwang mahal sa buhay po ng ating 2 pulis na makakamit po nila yung kanilang hustisya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Ginahasa, hinampas at sinaksak. Yan umanong sinapit ng 3 taong gulang na bata sa Davao Occidental. Ang suspect, sarili niyang kapatid na 17 anyos lang. Saksi, si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa Pugon, kung saan nagpapatuyo ng kopra, natagpuan ang bangkay ng 3 taong gulang na babaeng ito. Walang saplot at duguan ang bangkay nang matagpuan hapon ng Huwebes sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang sospek, 17 anyos lang na kapatid ng biktima. Sa investigasyon ng mga pulis, lasing umuwi ang sospek sa kanilang bahay. Kinuha niya ang biktima at dinala sa Pugon, 40 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Ang nakakita sa pagdala niya doon ay yung 10 years old na bata. Kasi po ng bata at sakit tayo din. Maya-maya, meron silang narinig na iyak. Parang magsabi yung batang tulong. Pero hindi lang pinansin kasi nung bata at saka nung mama ng bata na nakarinig din. Kasi kasama naman yung kapatid. Bali, hindi nila in-expect yung pangyayari. Nahuli ang sospek habang natutulog ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Mahaharap siya sa reklamong rape with homicide. Ayon sa mga pulis, umamin ang sospek sa krimen. Inaasan niya yung bata, tapos sobrang ingay daw, pinapak niya ng matigas na bakit ng ulo. At mayroon rin ako nakita na parang saksak sa kanyang too, paligid. Kaya tinanong ko yung suspect, sinaksak ko ba yun? Sinaksak daw niya ng maliit na kutsilyo. Nailibing na ang biktima. Sinisikap ang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng sospek at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagrereklamo isang pasahero matapos siyang ma-offload sa kanyang biyahe sa NAIA patungo sa Taiwan. Ang pasahero kinestyon ang paraan ng pagtatanong sa kanya ng immigration officer. Ang paliwanag po ng Bureau of Immigration sa pagsaksi ni Nico Wahe, exclusive. Ready to travel na raw to Taiwan para sa 3-day 2-night vacation si Brazil C. Sa kanyang March 5 flight, nag-video siya sa NAIA Terminal 3 dahil sa excitement. Regalo raw ng asawa ang ticket to Taiwan. Pero ang planong pag-unwind, naging stressful daw matapos ma-offload. Pagdating po dun sa booth ng immigration po, wala na pong tanong-tanong sa akin. Pinasunod na po agad ako ng immigration officer sa office nila. Tapos po, naghintay po ako ng mga ilang minuto bago po nila tawagin yung pangalan ko. So, bali, naghintay po ako pagkatawag po sa akin. Sumunod naman po agad ako dun sa isang immigration officer. Dito na raw siya pinagtatanong ulit na parang may ginawang mali. Bigla po akong ginisa na, ipang ilang travel mo na to? Sabi ko, pangalawa po. Bali, sabi niya po sa akin, bakit ka pupunta ng Taiwan? Sabi ko, mag-aano lang po ako, mag-unwind lang po kasi po I have a depression din po this past month kasi po nakunan po ako. I had a miscarriage po before. Hinala niya may kinalaman ito sa naunang offload incident niya noong October 2024. Papunta raw siya noon ng Hong Kong kasama ang kanyang mga kaibigan nang i-offload din sila ng immigration. Pero nakaalis na raw silang magkakaibigan noong November 2024 pa Hong Kong at dumiretso sa Jeju Island sa South Korea. Noong pauwi, nag-connecting flight pa sila via Taiwan. Ang hindi pa niya raw nagustuhan, ang mga tanong na tingin niya ay hindi na kailangan. Tulad ng, may anak ka ba? Pahingi ng bank statement mo?
may asawa ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Nung sinabi ko po na nasa government po yung asawa ko, bigla po siyang nagtanong na anong ranggo ng asawa mo? Trauma raw ang inabot ni Brazil sa pagka-offload muli. Ibang usapan pa raw ang ginastos sa flight at hotel accommodations na abot sa 30,000 pesos. Kahit na meron naman po akong pinakitang proof na kaya ko pong gastusan yung sarili ko po sa travel ko po. Na parang wala ba akong karapatang mag-multi-city ng travel. Ayon sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern na nakita kay Brazil. May mga inconsistencies po doon sa statements niya at saka mga documents na pinakita po. Nakitaan din po siya ng suspicious travel pattern doon po sa kanyang mga biyahe na ipipresenta. Hindi raw madetalye ng BI dahil pribado raw ito, pero karaniwan daw nakikita ito sa itinerary ng turista. Yung itinerary po siguro ng isang individual is part of the things that we are looking into, as well as kung nakikita po itong pattern na ito in previous cases of human trafficking. If this travel pattern keeps on repeating, halimbawa, or nakita sa isang individual ngayon, at ito po yung paulit-ulit na nakikita sa mga previous cases ng mga human trafficking victims, it becomes a red flag for the immigration officer who is assessing the traveler na nasa harap niya. Wala rin daw kinalaman ng dating record na pagka-offload ni Brazil, kaya ito nangyari ulit. Kaugnay naman sa ibang mga tanong na tingin ni Brazil ay hindi kailangan, iimbestigahan daw ito ng BI. Hearing that po, yung mga posisyon or rango ng partner would not siguro be part of the regular questions of an immigration officer because it does not say anything about the travel. May babalik pa kaya ang ginastos niya sa flight at hotel? Kung makita po natin na meron pong lapses doon sa immigration officer, sa actions po ng immigration officer, it is well within the right po of the subject na mag-request po kung ano po yung nakikita niya na kinakailangang action against the officer or against po or dun po sa kanyang kaso. Maaari rin daw magreklamo si Brazil sa Bureau of Immigration kung tingin niya yung walang dahilan para ma-offload siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Anim na 73 araw bago ang eleksyon 2025. Iba't ibang sektor ang binigyang pansin ng mga kandidato sa pagkasenador. Ating saksihan. Nasa Iloilo si Amira Lidasan para makipagdialogo sa iba't ibang sektor. Kasama si Congresswoman Arlene Rosas. Naghayag si Atty. Sunny Matula ng suporta sa mga magsasaka. Nagbigay naman ng suporta sa mangingisda si Roberto Balyon. Sa Quezon City, inilatag ni Manny Pacquiao ang advokasiyang pagpapalakas sa small businesses. Binisita ni Kiko Pangilinan ang isang bangus processing facility sa Dagupan. Pinuri ni Ariel Querubin ang pagganda ng turismo sa Misamis Occidental. Kinilala ni Senator Francis Tolentino ang ambag ng kababaihan sa lipunan. Sabi ni Benhar Abalos, kailangan palakasin ang local government code. Libre at dekalidad na health service ang isinulong ni Allen Andamo. Isinulong ni Bam Aquino ang pagpapalakas sa paglikha ng trabaho sa mga lokalidad. Kinumusta ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Proteksyon sa mga toda at motorista ang inilatag ni Congressman Bonifacio Bosita. Sa Tarlac, nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Maayos na local governments ang binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Sa Bohol, isinulong ni Atty. Angelo de Alba na taasan ang pondo ng husgado. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Jansan. Sa Iloilo, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda, kasama niya si Mimi Doringo sa pagkontra sa jeepney phase-out. Ipinaglalaban ni Luke Spirito ang pagsugpo sa kontraktualisasyon. Si Congressman Rodante Marcoleta, formal na inadapt ng People's Reform Party. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Hindi po kailangang mamahalin ang isang bagay para maituring na mahalagang pamana. Gaya ng pamanang recipe ng isang lola na pinagkakakitaan ngayon ng isang taga-Pangasinan. Ating saksihan.
Patok na agahan ng mga Pinoy ang silog meals o yung mga ulam na pinapartner sa sinangag at itlog. At isa sa mga paborito, ang longganisa. Kung hilig mong kumain ito, tara't dumayo tayo sa Binalonan, Pangasinan. Ipinagmamalaki nila ang Binalonan longganisa dahil malaki na, siksik pa sa laman. May sangkap itong bawang, asin, paminta, giniling na pork kasim at pigi. Sa amoy pa lang talaga namang matatakam ka na. Siguro po ito. Ngayon ko lang po siya na kasi sa mga may ibang longganisa po, medyo parang hindi maano yung lasa niya. Parang may, opo. Pero ito po masarap. Ang isa sa mga longganisa maker na si Mang Samuel Tabios, minana pa sa lola ang longganisa recipe. Kaya naman alam na niya ang sikreto sa paggawa nito. At kung dati, at hindi rin napapansin ang kanilang benta, aba, patok na patok ito sa marami at ngayon unti-unti nang nakikilala. Pinapa-vacuum na rin po sa amin yan. Na pupunta rin ng ibang bansa na rin po kung bumibili rito. Bukod sa original longganisa, mayroon silang sweet and spicy para sa cravings nyong anghang na may sipa. Mabibili ang kada kilo ng Binalonan longganisa sa halagang 340 hanggang 400 pesos. At bilang suporta sa longganisa industry, may taunang cook fest sa lugar tuwing September. Nagpa-training po kami sa mga longganisa makers under DTI on how to package. Yun po yung simula. Kailangan muna nilang matutong i-package ng maayos yung kanilang mga tinda. International standards po talaga yung we're reaching for that po. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.